Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2 ng Pebrero, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:20 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Chubby Chingson at kay Mike Defensor na nagrally. Opo, ay ang title ko po ngayon ay Chubby Chingson at Mike Defensor, hindi na mabubula ang mga tao. Yan po At ipapaliwanag ko po yan hindi na ito makakahakot pa ng tao o hindi na maniniwala sa kanila ang mga tao. Yan po dito kay Chubby Chingson at saka kay Mike Defensor. Ay bakit? Ay pan na po ito si Mike Defensor Tainted na po ito nung kapanahunan ni Gloria Macapagal Arroyo. At ito naman si Chubby Chingson ay kwan naman ito yung doon sa pagbagsak ni Irap, nanalo siya doon. Opo, marami kasing sumuporta sa kanya. Pero nga, ay ganun pa rin Hindi ba? Ganun pa rin ang style niya. Yung mga illegal, waiting Lord, ganyan. O mga pasugalan. At kung ano-ano na ngayon ang nai-involve sa kanya. Ayan po Kaya, paanong papanig ang mga tao sa kanila? Hindi Hindi po. At ang pagkaintindi ko pa dito kay Chubby Chingson, may utang ito na dapat bayaran. Opo. Yung ginawa niya kay Irap, marami kasi ang nagsisi. Marami. Isa na po ako dun. Nung sinuportahan yung pagtanggal kay Irap, pati si Cardinal Sin, pati si former President Corazon Aquino. Kasi nga ay mas lalong lumala po mas lalong lumala ang korupsyon nung kapanahunan ni Gloria Macapagal Arroyo. Talagang isa ito si Mike Defensor na mayagpag. Isa yan. Opo. Kung hindi ako nagkamali ay naging ito Natural Resources Secretary. Yun po Environmental and Natural Resources Secretary. Kaya yung mga mina dyan, siya ang humahawak dyan. Ayan. Kaya hindi na maniniwala ang mga tao dito. Ngayon, may pagbabasihan po naman tayo Sa Matthew 7, chapter 7, verse 16 hanggang 17, by their fruit you will recognize them. Ayan po Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Yan po ang nakasulat. By their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes? Tinatanong po ng Panginoon kung ang mga tao ba ay
kumukuha ng ubas doon sa mga damo na matitinik. Turn basis hindi ba? O ang mga tao ba ay kumukuha ng pig, yung igos. Pero aywan ko, bihira atang ako, mayroon akong igos dito dito sa Amerika, dito sa Kulob. Mayroon akong igos, kaya alam ko yan, yung pig tree, pero ibang variety. Ngayon ay walang tinik yan, walang tinik. Pati itong ubas, walang tinik yan. Makakakuha ba kanya kayo ng ubas dyan sa mga thorn bushes? Ang ibig sabihin, yung damo na matinik yan. May thorn at saka bushes yan. At saka, yung pig, masarap po yan. Kinakain yan. Pero marami po ng klase pala ng pig tree. Opo, marami. Ay yung ang tanong ni Jesus Christ, nakakakuha ba kayo kanya ng pig yung fruit doon sa mga thistles? Ang thistles ay yung din ito parang damo din ito na matataas. Opo, thistles ay hindi ba? Iba po ang fig tree Malaki po ang fig tree Malaki. At saka yung variety dito sa akin, pag hinog na, kulay violet. Yung laman, kulay violet. Pero pag hindi pa hinog, lang white. Ganun. Makikita mo yan ay, ako nga, nakikipag-unahan ako sa ibon Kinakain ng ibon po Masarap po ang tanong ni Jesus Christ, makakakuha ba kayo ng ubas dyan sa mga thorn bushes? O makakakuha ba kayo ng pigs sa mga thistles? Ay hindi Hindi ba? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Ayan po, hindi pwedeng pagbaliktarin yan. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, you will know them by their fruit. By their fruit. Ngayon, this is a biblical phrase from Matthew 7 verse 16, where Jesus explained that a person's character, ayan po yung characteristic ng tao o yung sino siya, hindi ba? O yung description niya, hindi ba? O yung mga attributes niya, or the legitimacy of a teacher. Dito, leader. Kunyari, nagpapanggap sila ng mga leader, hindi ba? O politiko, hindi ba? Good leader, hindi ba? Dito kasi ay teacher is identified by their actions, behaviors, and results. Yun nga, yung fruit, yung bunga ng kanilang mga ginagawa. Ayan po you will recognize them by their fruit, or you will know them by their fruit. Kasi nga, yung mga behavior nila, yung mga action nila, magkakaroon po ng bunga yan At yun ang titignan natin. Huwag po tayong maniwala agad-agad sa kanila na sasabihin nila na ako ay nilalabanan ko ang korupsyon, pero sila pala, hindi ba? Sila pala ang nagkukurap, hindi ba? Parang si Duterte lang po yan Hindi ba? Pinalakpakan siya Nung sinabi niya na whip of corruption lang, sabi niya ibig sabihin, bali-balita lang ng korupsyon ay sisinuhin niya yung mga tao. At in 3 to 6 months, maaayos niya ang Pilipinas. Ako, hindi na ako naniniwala dun Kasi kung kaya palang ayusin ng tao, ay hindi na kailangan ang Panginoon, hindi ba? Kung kaya niya palang ayusin lahat yan, ay hindi Na-check ngayon na pumapatay pala siya ng tao para takutin ang mga tao, para sundin siya.
Kasi nga, isa yan sa characteristics ng diktador. Yung takot ang mga tao para sundin siya ng mga tao. Hindi ba? O, kung ikaw ba ay love o hate ng mga tao o takot ang mga tao, ayan po pipiliin na ng diktador na matakot ang tao. Of course, mayroon din na mag-love sa kanya. Marami din. Pero papaboran niya yan. O, kasama niya sa korupsyon. Bibigyan niya ng mga pabuya, hindi ba? Bibigyan niya ng mga pabor, hindi ba? Ganun lang po yan Para the dictator will be loved by the cronies, hindi ba? May mga cronies siya na dating mahirap pero payayamanin niya o i-a-assign niya sa mga juicy positions, hindi ba? Ayan po Oh, you will know them by their fruits or the fruits of their works. Yan po Ngayon, ituloy ko lang po rather than their words. Ay, ang salita po kasi naiiba po Hindi ba? Naiiba o kaya naa-alter yung mga narration, yung mga content creator, pag binayaran yan, ayan, naiiba Kaya ang paniwalaan po natin, yung gawa o yung mga resulta ng mga ginawa nila. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Good actions reveals a good person, while bad actions reveal a corrupt one. Ay ano yung good actions? Ay yung love nga, kindness at saka truth. Kung ikaw ay nasa katotohanan, ay malamang hindi mo aalisan yan. Kahit anong mangyari. Hindi ba? Kahit anong mangyari, ang katotohanan ay katotohanan. Kahit naiisa mo na lang Hindi ba? Si Jesus Christ nga stand alone when no one else is stand alone. Hindi ba? Kahit naiisa niya. Ganun po yan. Nag-alisa na yung mga disipulo niya kasi nga nakita hindi siya lumalaban Hindi ba? Nakita na hinahagupit na siya nakita na wala siyang kibo ay lumayas na yung mga iniwan na siya ng mga disipulo niya. At naandun naman sa hula yun Doon sa hula po, you will leave me alone, sabi niya. Each of you will go to its own house. Tatakbo, hindi ba? Will run and escape and will go to its own house. You will leave me alone, sabi niya, but I am not alone because the Father is with me, sabi niya. Pero matagal nang nakahula yun. Naiiwanan siya ng mga disipulo niya. Pero ay dahil nga totoo ang sinasabi niya, ay tinayuan niya. Ayan po Hindi ba? Ngayon, ay ito po ang susog dyan, bigyan natin ng supporting verse. Opo. Supporting verse po, Galatians 5:22 hanggang 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayan po, ibinigay ng Biblia, ano ba yung mga katangian ng tao na makikita natin kung siya ay under ng Holy Spirit. The fruit of the Spirit, ito nga, ibinigay ng Biblia. Pinili ko po ito kasi nga, bihira na didiscuss ito Bihira but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayan po, may self-control po Ngayon, ay bakit ito si Robin Hood Padilla ay tatanungin pa niya sa Senado? Nakakahiya po Tatanungin pa niya doon sa Senado kung siya daw ay inhit o yung nalilibugan daw. Ay, niresearch ko po yun Ano ba yung inhit
ay ano daw ang gagawin? Ay hindi naman masagot ng tao na tinatanong niya, hindi ba? Kasi personal na po yan, o kaya ay it is between you and God yan eh. Binigyan ka ng self-control eh. Gamitin mo. Binigyan ka ng pagnanasa na andyan yan at kasabay ay self-control. Ngayon, ang problema, kung hindi mo ginagamit ang self-control, ayan nga, magkakaasawa ka ng marami o magkakaanak ka ng marami sa iba-ibang babae. Ayan po eh, hindi ba? O, the fruit of the Spirit, yung Holy Spirit po ito, pag binigyan ka o nagkaroon ka, dahil nga ay kinaluguran ka ng Diyos, ito po ang makikita sa iyo, yung mayroon kang pag-ibig, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayan po. Hindi ba? Mayroon kang self-control. Pwede mong labanan kung ano man yung, kasi pumapasok sa isipan po yan eh. Natural lang po yan eh. Kasi nga magulo po ang daigdig eh. Fallen world nga ito eh. At yung nga, parati kong sinasabi na ang tao ay alipin ng kasalanan. Ay kaya nga ganyan, hindi ba? Maliban na lang na kung ikaw ay kahabagan ng Diyos, ay maintindihan mo yan o mapaglabanan mo yan. Ayan po Ngayon, against such things, there is no law. Yan po ang nakasulat. Against such things, kung ikaw ay under ng Holy Spirit, kung ikaw ay kinokontrol ng Holy Spirit o inspired by the Holy Spirit, alam niyo po, yung mga sumulat ng Biblia ay nakasulat po ay they are inspired by the Holy Spirit or they are under the control of the Holy Spirit. At ito nga yung mga bunga ng Holy Spirit. May self-control, may gentleness, may faithfulness, may goodness, may kindness, may patience, may peace, may joy, at saka may love, may pag-ibig, hindi ba? Against such things ay walang batas. Oo nga naman, hindi ba? Kaya pinili ko ito ay ang batas po kasi ay ginawa yan para doon sa mga magnanakaw, doon sa mga lumalabag sa batas. Nakasulat po yan sa Biblia. The law was added because of the transgression. Ngayon, kung wala ka namang ginagawa na kasalanan, paano ka nilang ididemanda? Hindi ba? Ay, pwede pala, hindi ba? Kasi si Dilima, idinamanda nila, hindi ba? Yan po ang kwan talaga. Yan, pwede talaga na idemanda. Pero, hindi ka pwedeng patunayan. Hindi nila mapatunayan. At ngayon nga, ay dinismiss nga Dahil nga bali-baliktad na yung mga deklarasyon at nagrecant na yung mga testigos. Ay bakit hindi naman magre-recant yun? Magre-recant kasi nga, kung halimbawa si Duterte ay malapit nang mamatay at hindi sila nag-recant, hindi ba? Kung hindi nila ni-recant at namatay si Dilima sa bilangguan, adi sagot nila yan sa Panginoon, hindi ba? Kaya kako noon pa, magre-recant yan, sabi ko. Against such things, there is no law. Wala nga Halimbawa, sasabihin nila na si Dilima ay drug lord, ay hindi naman totoo, ay pwede nilang kasuhan, gawa-gawa na kaso, hindi ba? Pero kung hindi naman talaga naganap, wala din, hindi ba? At yung ang sinasabi ko noon na ang totoo ay totoo. Hindi ba? Katulad yan ngayon, si Sara. Si Sara Duterte. Ang akala siguro ng mga abogado ni Sara at yung mga itong Supreme Court Justice na ito, ang akala nila siguro tapos na. O wala na.
o nakalusot na? Ay hindi po eh. Kasi nga, ay kung nagnakaw siya, o kung nagpapatay siya ng mga tao, o malaki talaga yung pira nila sa bangko, 2.5 billion ata eh, nung 2016 eh. Yung na-accumulate nila sa bangko, dalawa sila ni Rodrigo Duterte, hindi ba? Mag-ama sila, 2.5 ata o 2.8 billion eh. O, kung totoo yun, ay pananagutan nila yan. Saan nila kinuha yan? Ganon po yan. Pero kung hindi ka na bang ganon, ay against, ay, wala, kung hindi ka nagnakaw, hindi ba? Ay paano kang ididimanda? Iyan po ang sinasabi ko dito, na itong si Chavit Singson at saka si Mike Defensor, ay may mga ginawa na ito ng mga kalukuhan eh. Paano maniniwala pa mga tao dyan? Hindi ba? Paano sila makakakumbinsi? Ay nagrally nga eh. Kuwan na lang eh. Katatawanan na lang eh. Iilan lang, hindi ba? Sila lang. Tapos naku po, walang mga tao. Hindi ba? Wala nga maniniwala eh. Kasi nga, you will know them by their fruits. O you will know them by the fruits of their works. May mga trabaho sila eh. Ay ano ba ang fruit nun? Ay ayan na nga. Hindi ba? Maraming magagandang balita ngayon eh. Pero ito na muna ang inuna ko kasi nga nagawa ko na yung kwan nito eh. Pero bukas siguro yung patungkol dyan sa impeachment na yan. Ang dami mga balita ngayon na magaganda. Opo. At ito nga ito kaugnay na rin dito na ang akala nila Leonin siguro ay libre na si Sara. Malamang binayaran siya o ay hindi Kasi nga ang nakasulat po ay yung karunungan ng tao ay kamangmangan lang yan sa Diyos. Kamangmangan lang po yan. Kung ano yung sinalita ng Diyos, yun. Pero itong iisipin nila na kailangan ay idipinsa ng, kailangan sabihin ang mga, ay, wala yan. Wala yan mga ginawa, Leonin. Ay kung talaga nagkasala siya, edi sige, susundan lang yan hindi ba? Hindi ba? Kailangan daw na ipakita sa lower house ang mga ebidensya. Ay sige, ay ipakita. Hindi ba? Susundan lang naman yan eh. Kailangan daw ay idipinsa na dun sa lower house nung ni Sara Duterte. Doon sa pagkasulat nila, kailangan bubusisiin na ron at ididipinsa na ron. Ay sige, ididipinsa niya. Hindi ba? Ano ang kaibahan yan? Ang kaibahan lang yan ay bumagal o tatagal. Pero ganon din, bubusisiin din. Hindi ba? Ganon po yan. At yan nga pag kumakampi dyan sa ganyan, ay ito, si Chavit Singson, kumakampi kay Sara eh. Ito rin si Mike Defensor, kumakampi kay Sara eh. You will know them by their fruit. Kaya nga ito ang pinili ko. Hindi ba? Kakampi nila si Sara. Ay ayaw humarap, hindi ba? Tumakbo sa Supreme Court. Dapat ang sinabi ng Supreme Court ay tika muna, wala sa amin ang kapangyarihan dyan. Ay hindi nag-decide pa ang Supreme Court, ang konstitusyonal yung ginawa nyo. Ay samantalang quasi-judicial lang naman yung impeachment eh. Bakit mo i-implement yan ang totoong procedure ng, naku po, hindi ba? More on political yan. Issue at saka legal issue. Pero more on political. Kaya nga, wala namang bilanggo dyan eh. Hindi ba? Ayan, lumagpas ang tawag ng mga abogado dyan, overreach. Ako ang tawag ko dyan, lumagpas ang karunungan nila. Nag-overacting sila. Hindi ba?
Kaya yan ang titignan natin ay ito, sila Chavez, kwan yan eh. Yung kampo nila dyan kwan ah, dyan kumakabig hindi ba? Naglilining sila dyan Dyan sa mga ganyan hindi ba? Sige po at palagay ko naman mga kababayan, mga minamahal ay may natutunan tayo at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.